Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, meron tayo request si Lai Love na about daw sa Hong Kong ID, kung ano daw yung mga requirements na dadalhin pagpupunta during appointment sa Hong Kong ID. So ang dadalhin is kontrata mo, visa, kontrata, passport, and then dalhin mo na din ako, dinala ko yung ano ko nun, yung iba kong binigay ng office, yung mga, basta yung requirements galing Pinas na binitbit mo, dalhin mo na lang din para in case. Basta, ang pinaka-importante lang naman is, Hong Kong ID, passport, tsaka, kontrata, yun lang naman. Kasi, nandun naman sa passport yung visa mo. And, madali lang guys, yung, sa Hong Kong ID, napakadali lang. Parang, 3 beses ka lang pumunta. Una first doon sa pinaka parang mga tawag nito, parang mga window, pupunta ka doon and then ibigay mo yung passport mo, kontrata mo, basta ibigay mo na lahat and then sasabihin nila pupunta ka doon sa kabila. So pagpunta mo doon, may bibigay silang number and makikita mo doon sa TV, yung parang screen, yung number na lalabas and kung anong window ka doon sa loob pupunta. So pagdating doon, screening ka, itatype doon ng immigration yung mga information mo and then pagkatapos pipicturean ka. Maganda magpa-picture dito guys kasi makikita mo kung pangit ka or hindi ka sa picture, kaya pwede mong mabago yung mukha mo bago pa yung kaya kahit pa paano naman matino-tino naman yung ID ko kasi habang nagpipicture ka, nandyan din sa harap mo yung makikita mo yung mukha mo din, parang screen or basta makikita mo kung gumanon ka, edi makikita mo yung mukha mo na nakaganon din. So alam mo kung paano mo aangguluhan para tumino-tino naman yung ID mo, hindi katulad sa atin sa national ID natin sa Pinas. O tingin, parang ang pangit-pangit natin talaga sa national ID ng Pinas. Punyeta talaga. Yung Hong Kong ID, ang ganda-ganda ng Hong Kong ID nila. And napaka talaga, ang linis tignan. Yung sa Pinas kasi dinikit yung picture natin doon, hindi man lang, ewan ko, pero iba pa din talaga, iba pag Hong Kong. Yayamanin naman kasi talaga yung Hong Kong, yung Pinas kasi hindi pa. Pero lalo't maraming mga OFW at sana hindi maging corrupt yung mga government natin dyan para kahit paano umunlad naman yung Pilipinas. Ayan. And then, ano pa ba? Ayun lang naman guys, pagkatapos nyo din screening, picturean kayo, and then, pupunta na naman kayo sa kabila. Iikot na naman kayo doon. Ayun yung last na nyo. And pagdating doon, ipapasa nyo na naman yung passport nyo, kontrata nyo, basta parating magkatabi yan. Ipapasa mo doon, passport, kontrata, and then ipasa mo. Pag napasa mo na yan doon, screening uli kayo, tapos fingerprint, ayan, pagpi-fingerprint kayo uli, ayan. And then, doon na, tapos na kayo, and then mag-e-exit na kayo. Tapos, depende sa agency kung kayo yung kukuha, ayan, or say, kayo yung kukuha mismo sa immigration, or yung agency yung kukuha, and doon na kayo kukuha sa agency ng Hong Kong ID. Kasi pagka ganon, meron kasi kayong 10% na babayaran. Kasama yon, kaliwaan dito guys yung mga agency. Halimbawa, pagdating mo, meron kasing 10% na sahod, yung ng sahod mo. Bobo na talaga ako magpaliwanag. Yung 10% ng sahod mo is kukunin nila yon, and then ang daming nagtatanong dito about 10%, paulit-ulit na din ako. Guys, yung 10% hindi yan na every month kukuhanan kanila ng 10%. Yung 10% na yun is sa unang sahod mo lang. Sunod na sahod mo, wala na silang pakialam sa iyo and wala ka na ding pakialam sa kanila. Maliban na lang kung salbahe yung amo mo and pwede ka magreklamo sa kanila. Pero, yung 10% is yung parang yun, placement fee ng Hong Kong. Yung ko, parang scam nga. Parang nila yun. Wala yung sinabi nung nag-apply kami, walang sinabi. Tapos nung flight na namin kinabukasan, nandito kami ngayon sa agency. Ginagamit namin ngayon yung ID, yung nag-register kami ngayon sa SIM card. And then sinabi na, bukas punta kayo doon and ito, pirmahan nyo to para sa 10% na babayad nyo sa 10% ng sahod nyo na ibabayad nyo sa agency sa Hong Kong. Masya ka na lang, meron palang ganun. Wala ka namang sinabi nung nakaraang nag-apply kami, tas ngayon hindi ka na makakahindi, pipirmahan mo na lang talaga. Kaya 4,073 Hong Kong dollar yung binigay ko dun sa sa agency. Sayang din yun, no? Pero yun kasi talaga halos karamihan ng mga agency dito. Ayun. So, ayun lang guys. And sana may napulot kayong aral kasi nilalagnat ako dahil sa lamig.
Tapos nagkaka-rashes ako dahil mainit yung tubig na nililigo ko. Ayan. Nilalagnat talaga ako. Iba yung pakiramdam ko. Diyos ko, papasok pa naman ako bukas. Hindi tayo pwedeng lagnatin kasi walang mag-aalaga. Uminom na ako ng gamot. Ayan. Meron na ako ditong, ayan, uminom ako ng, hindi to yung ininom ko. BioFlu yung ininom ko kasi hiyang ako dito. Newse para sa sipon. Yung lumabas ako ngayon kasi bumili ako sa labas ng pagkain. Ayan, prutas. Bumili ako orange, apple, saging, and then fresh milk, tsaka gulay. Hindi nga ako nakabiling itlog kasi hindi ko na talaga kayang maglakad ng malayo kasi ito para siyang binibita, para siyang hindi ko lang alam, sobrang talaga lala, kaya nakikita ako ng mga tao, ang lamya ako maglakad, kaya yung vlog ko ngayon na nalulutang ako kasi hindi ko na alam, nakaupo nga lang ako dito tapos bumili ako kanina sa KFC ng pagkain, ang sarap ng pagkain sa KFC, lalo yung egg tart, ayan. Yung 58 yung binili ko, dalawang chicken wings na fried chicken wings, and then dalawang grilled, yung parang grilled na chicken, isang hita, and isang dito banda sa yung boneless na part, bandang puwita ng chicken. And then may kasamang kanin na may mushroom, may soft drinks, and then egg tart. So, 58 Hong Kong dollar yung binayaran ko. Hindi ko siya naubos. Sabi ko, take out. And then, nung nandun na ako, sabi ko, may kanin kasi ako dito, guys. Kasi hindi kami kahapon pumunta doon sa parents ng amo kong babae. Kaya kagabi, nagsaing ako, nakakupit ako ng kanin na isang baunan. So, sabi ko, pang tanghalian ko sana yung kanina. Kaso, hindi ko kasi alam kung aalis yung amo ko, hindi. Kaya, ang ginawa ko, bumili ako sa KFC. And nakita ko parang ang sarap nung 58 nila. Marami, may kanin na. And then, napabili ako. And nung nakita ko yung kinain ko na siya doon sa KFC. And iniwan ko yung isang fried chicken wings and isang hita ng manok na grilled. Ayan. And then, pagdating dito, kinain ko yung yung baon ko dito na iniwan ko. Ayan. Kaya kakatapos ko lang kumain, 3:00 na. Ayun na yung hapunan ko kasi ayoko nang lumabas mamaya. Kasi matutulog na ako. Nilalagnat talaga ako. Ayokong lagnatin kasi wala Hindi tayo pwedeng mag-inarte dito. Katulong tayo dito. Kahit masama pakiramdam natin, kailangan natin gumalaw. Pwede naman tayong magsiklib, pero pupunta ka pa talaga sa hospital, magpapacheck up. Ang mahal ng hospital nila dito, guys. Sa pera natin, 7,000. Sa pera natin, nasa mga 5,000. Yan, ganyan yung mga hospital dito. Pa-check up ka lang, tas resitahan ka ng gamot, ganyan. Nakita ko yung ng amo ko. Pumunta lang yan sila sa Chinese doctor, kumuha ng gamot doon. Nagpunta kami. Alam mo magkano binabayaran namin, tagapunta namin doon? 4,000 sa pera natin. Wala pang isang oras yan doon. Ang bilis lang namin. Nag-check up lang, tapos nag-antay lang ng gamot, and then umalis. Kaya, ang mahal magkasakit dito. Alam niyo yung mga ngipin nyo dyan na mga sira na? Papabunot nyo na yan kasi pagdating dito sobrang mahal ng bunot. Ay, 2,000 Hong Kong dollar sa pera natin, 14,000. Ganyan kamahal dito, guys, magpabunot ng ngipin, wisdom tooth. Sa Pinas daw 1,500 or 4,000. Pero dito grabe 14,000 talaga, nakita ko. Kaya yung mga ngipin nyo dyan na mga may sira and kailangan ng bunutin nyo na. Magpapalinis ka dito, ang mahal. Magpapabrace ka dito, ang mahal. Wag na. Pinas na lang. Mura sa Pinas. Kaya ipapabunot nyo na yung mga ngipin nyo dyan na sira. Kung ano man yung kailangan. Kasi dito ang mahal-mahal. Mamamahalan kayo. Ayun lang, guys. Sana may naintindihan kayo sa vlog ko. Thank you so much for watching. Bye-bye.